Pwede bang arestuhin si Bato? Ang sagot, hindi. So manigas sila, hindi nila pwede ipadala sa ICC si Bato. So ngayon, narinig ko lang ito na mayroon na warrant of arrest ang kumpirma mismo yung mga galit kay Duterte at galit kay Bato si Remulla. Nagmamayabang siya at mayroon na daw warrant of arrest na dumating galing sa ICC laban kay Bato de la Rosa. Ulitin ko lang ang tanong. Kaya ba nila arestuhin at ipapatupad at papapadala sa dihig si Bato? Ulitin ko lang sagot ko, hindi po. Ano po ang dahilan bakit hindi? Kasi po, ang pinaka-problema natin ay meron na pong nilabas na bagong batas o panuntunan sa korte kung paano gagawin ang extradition proceedings na siyang ginagamit na proseso para ipadala sa ibang bansa ang mga tao na mayroong mga arrest warrant sa ibang lugar, sa ibang bansa o sa ICC. Ang nauna dyan ay narinig natin nung una, nung panahon na yun na panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ay si Mark Jimenez. So pinadala siya ng Pilipinas sa Amerika para magsilbi sa trial ng violation ng tinatawag na tax law ng US dahil sa nag-donate siya ng campaign funds kay Bill Clinton. So bawal po sa Amerika yung mag-donate ka ng campaign funds na hindi ka naman Amerikano. Dito naman sa kaso naman ni Duterte at ni Bato pareha. Ang kaso naman nila ay crime against humanity. So ngayon, sinabi ko kanina na hindi pwede na mahuli si Bato at may padala sa ICC sa DIEG. Ang rason po ay una, number one na rason ay dahil walang kasunduan ang Pilipinas at ang ICC na magkaroon sila ng kasunduang extradition. Kung saan sa kasunduan na yon ay may pwedeng ipadala ng Pilipinas sa ICC ang mga akusado sa ICC. Yan ay kung may kasunduan. Ang problema na wala po tayong kasunduan sa ICC. Dagdag pa niyan, ang ICC po ay matagal na tayong umalis sa ICC. Kaya hindi rin tayo obligado pagpadala ng ating akusado doon sa ICC. So nakikita ko dyan, ang i-invoke ng kalaban ni Bato, i-invoke niya ng Solicitor General ay yung may tinatawag na preliminary examination sa naginawa sa February 8, 2018. So yan ang gagamitin nila na may preliminary examination daw, may obligasyon daw ang Pilipinas sa treaty. Pero ang tanong dyan, igagalang ba yan? Ang sagot ko po ay hindi po yun igagalang sapagkat ang preliminary examination ay hindi po siya kasama sa kasunduan. Ang preliminary examination po ay hindi po siya pwedeng gamitin na kung kailan nyo isasambahan ng kaso ang tao dahil may preliminary examination. Ang preliminary examination po ay isa lang po siya na gawain ng Office of the Prosecutor ng ICC na kung saan sila ay nag-uusisa pa lamang doon sa mga internet kung ano pong mga pangyayari, mga ebidensya makuha nila. Hindi po yan opisyal na kasunduan sa Pilipinas. Kaya matinding bakbakan ang mangyari niyan sa Supreme Court sa pag-argumento. Of course, narinig ko po si Remulla na nagsasabi isasampa na daw diyan ang extradition case laban kay Bato sa Regional Trial Court ng Manila, Malamang Manila. At
tatanong ako, ano bang gagamitin nila kasi wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC. So maaaring gagamitin po nila yung Rome Statute na kung saan ay dating kasapi ang Pilipinas. At ang gagamitin po nila ay yung Article 1 to 7 na nagsasabi na kung merong kooperasyon na nangyari o kasunduan na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC, yun ay may ipapatupad pa kahit na umalis na ang Pilipinas sa ICC. Pero ang tanong, makonsidera ba na meron bang kasunduan na nangyari? Wala po nangyaring kasunduan sa gitna ng Amerika at ang ICC, International Criminal Court at saka Pilipinas. Na halimbawa, kung magpapalabas ng warrant of arrest ang ICC, mayroon bang kasunduan na ang Pilipinas ay magpapadala, arestuhin ang sino bang may warrant of arrest sa ICC at ipigay sa ICC? Wala po kasunduan. Kaya pagdating sa kasunduan, ay hindi nila magagamit kung may kasunduan na wala. Or cooperation ang salita dyan, hindi ginamit lang. Next is, gagamitin pa rin nila ulit ang Article 1 to 7 ng Rome Statute na nagsasabi na pwede silang maglilitis ng mga akusado galing sa Pilipinas kung merong tinatawag na anumang bagay, any matter under consideration by the court, ibig sabihin court, ICC. So ang tanong, meron ba mga bagay na kinukonsidera ng ICC na patungkol sa para sa ICC na magkaroon pa ng jurisdiction ng ICC? Ang sagot ko, merong bagay na kinonsidera, pero ang tanong, anong bagay na ba yan ay patungkol ba sa jurisdiction? Kasi pinag-usapan na dito jurisdiction. Pero ang mga bagay na nagawa man lang ng ICC sa panahon na member pang Pilipinas ay yung preliminary examination lamang po. At ang preliminary examination ay hindi po siya bagay na makapagbibigay ng jurisdiction. Bakit po? Kasi po sa tinatawag sa jurisdiction, pagdating sa criminal case, dapat po yung tinatawag ng mga abogado na expressly providing for the jurisdiction. Wala namang nakasabi dyan na ang preliminary examination ay makapagbibigay ng jurisdiction. After all, ang preliminary examination ay unilateral action naman po ng Office of the Prosecutor. So kung unilateral action, yun po ay hindi makapagbibigay ng pagsuko ng ating jurisdiction sa ICC. So in other words, dahil sa walang kasunduan walang kasunduan na cooperation na magkaroon ng magbibigay tayo ng akusado natin sa kanila, hindi pwede magagamit yung Article 1 to 7 as to the cooperation kung meron man kasi walang cooperation o walang kasunduan. Next, ulitin ko lang, wala rin pong any matter na magbibigay na jurisdictional. Kailangan pong any matter under consideration by the court should refer only to jurisdictional issue. Halimbawa, mayroon ba silang under consideration? Ang under consideration, ulitin ko lang, ay yung preliminary examination. Ang preliminary examination po ay hindi po yan isang bagay na makapagbibigay ng jurisdiction sa International Criminal Court. Bakos, yun lamang po ay unilateral action na mag-iimbestiga ang ICC. At saka dahil hindi na tayo kasapi sa ICC, hindi na siya magmamatter ngayon. So kailan ba tayo nag-umalis sa ICC? March 17, 2018, nagsampa tayo ng withdrawal. Nagiging final sa under 1 to 7, Article 1 to 7, isang taon ang palugit. So ang isang taon niya ay March 16, 2019. So March 17, 2019 ay hindi na tayo membro. So kung hindi na tayo membro ay hindi tayo pwedeng pilitin ng ICC. Ang bagkos pa, dito na ngayon mangyayari ang interplay. Magkakaroon na ngayon ng kapangyarihan o chance ang Supreme Court natin na magsasabi na mag-define kung pwede bang isama ang preliminary examination na ginawa o inanunsyo noong February 8, 2018. Dito, masusubukan natin sa Supreme Court. Pero ang aking pong prediction ay hindi pwede madadala sa ICC si Bato
Kasi ulitin ko lang, una, walang kasunduan. Wala nang kasunduan kasi humiwalay na ang Pilipinas. Number two, patay ng kasunduan na dati sapagkat nung nag-withdraw tayo, malampas na pong isang taon, naging final pong ating membership ay noong March 17, 2019. So ano na ngayong petsa? November 8, 2025. So sobra-sobra na. That is 6 years already, more than 6 years. So hindi na tayo pwedeng utusan ng ICC. Next, ang ano pa bang iba? Sabi ko nga, ulitin ko lang, ilulitin ng argumento na yung preliminary examination ay kinonsidera ng pre-trial chamber ng ICC na siyang dahilan kung bakit ayaw nila bitawan si Duterte. At nagkaroon sila ng kapangyarihan daw na dilitisin at husgahan si Duterte. Pero dahil yan, ang usapin po na yan ay inaapila parang abogado ni Duterte sa appeals chamber. So that is another matter, pero connected siya kay Bato. Pag siyempre, hinuhulaan ko lang na ang gagawin nila ni Rebulya dahil kaaway nila si Duterte, wala naman sila bang gagawin eh. Ang ginagawa nila talaga ay para lang matanggal ang Duterte sa pwesto. So, ang gagawin nila magsampa sila ng extradition petition sa Regional Trial Court ng Manila. At siyempre, magkaroon ng issue, pwede bang tanggapin ng RTC Manila o hindi? Ulitin ko lang, hindi pwede tanggapin ng RTC Manila kasi po na wala tayong kasunduan. Kaya kailangan may mutuality, may duality of crime. Although may crime tayo na crime against humanity, pwede sana, kaya lang wala kasunduan. So, iyan ang number one hadlang. So, babalik naman tayo sa issue ng preliminary examination kung matatanggap ba yan ng kasunduan o hindi. So, yun lamang, magbablog pa ako ulit pag may time na ako kasi nandito lang ako sa isang restaurant at kakain pa ako. So, but now, I am very, very sure na hindi po maitatapon sa The Hague si Senator Bato. Kaya ang mga fans niya ay you must pray for Bato para hindi siya maipapadala doon. Okay, hanggang dyan lang po pa tayo. Hindi muna ako makashoutout sa inyo. O kakain lang muna ako.